Nagigib pa ako ng tubig. Kasi na parang ano pa yung lalamunan ko na inubo ako nung last 3 days ago. Parang 3 araw akong inuubo, sinisipon, at may sinat. Kaya nagigib ako ng tubig. Ibaw lang ako ng tubig. Okay po? Good morning, church! God is good all the time. O, syempre. Amen and amen. Nilagay ko po dito yung aking Bible para po makita ko. Makita ko siya, nakatayo siyang gano'n. Okay. Sige po, bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Pwede ba po tumayo ang lahat para sa manalangin? Hingi tayo ng basbas, hingi tayo ng karunungan sa ating Panginoon. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, Panginoon, naririto kami na nagpapakumbaba sa iyong harapan, Lord, na tunay na nagpapasalamat, na hindi maubos-ubos ang pasasalamat namin dahil sinamahan mo kami sa ilang araw ng pagbagyo, pagbaha, at kung ano-ano pang mga nangyayari po sa mundo, sa daigdig na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po dahil tunay na hindi mo pinahintulot, Panginoon, na ang iyong lingkod, ang iyong servant ay hindi matuloy ngayong araw na ito na maghayag ng iyong mga salita. Kaya maraming salamat, Lord, tunay na maasahan ka, tunay na ikaw lang ang Diyos namin na buhay, na hindi kami pinapabayaan at hindi kami iniiwan. Lord, nawa ang mensahe mo ngayong umaga, Panginoon, na nais mong iparating sa iyong mga anak, sa sanktuaryo na ito, Panginoon, nawa ito'y iuwi nila, Panginoon, na may pagbabago sa kanilang puso. At nawa, Panginoon, ay maging teachable heart ang bawat isa sa kung anumang mga pagtutuwid na nais mong iparating sa amin. Maraming salamat, Lord, dahil tunay na makapangyarihan ka at walang pwede makatalo sa iyo. Lord, isara mo po ang pinto sa mga distraction, sa kaaway. Isara mo po ang pintuan na ito, Lord, dahil pag sinara mo ito, walang makakabukas kundi ikaw lang. Maraming salamat po. Samahan mo po kami, Lord. Buksan mo ang aming mga puso't isipan upang handa kaming tanggapin ang mensahe na nais mo ipagkaloob sa amin ngayong umaga. Maraming salamat, Ama. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Amen. Pwede na po umupo. Pwede na po tayo umupo. Okay po. Siguro basahin muna natin. Baligtad mo, dapat nakatayo kayo sa pagbabasa ng Word of God. Pero, sige, relax. Relax po tayo at makinig at tanggapin kung ano man ang mensahe na nais ng Diyos para sa atin ngayong umaga. Okay, basahin po muna natin ang ating text ngayong araw na ito. Pero kung babasahin natin, anong oras na? 11:01. Siguro, ganito na lang. Medyo maano na yung oras natin eh. Siguro habang po tinatalakay natin, ay isa-isa ko po babasahin. Kumbaga, verse by verse ko pong babasahin ito sa inyo. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, Jesus is enough. Jesus is enough ba para sa ating lahat? Kung gaano ka-good, ganun din siya kasapat sa ating mga buhay. At ang text natin ay makikita sa John chapter 6, verse 1 through 15. Okay. Siguro familiar naman po kayo sa kwento na ito. Ito po yung the miracle of the feeding of the 5,000. Familiar po kayo dito. Alam ko pong alam niyo po ito. Ilang ulit na po natin itong naririnig dito sa pulpito o kaya sa Sunday school o kaya sa mga Bible study, sa devotion. Naririnig na po natin ito. Pero po, ang Panginoon ay kahit ulit-ulitin man natin, basahin at pag-aralan ng kanyang salita, may bago at may bago siyang ipapahayag sa atin. Amen? Meron po siyang sasabihin sa atin ngayong umaga. Okay po. Siguro po ang una ko pong isi-share sa inyo bago natin talakayin ito.
Ito pong ating pag-aaralan ay ito pong feeding of the 5,000. Dalawa lang po sila. Sa lahat ng Bible, ang 4 ang sumulat. Sila po yung si Matthew, Mark, Luke, and John. Ang sinulat po nila ito, nakasama po silang 4. At may isa pa, yung the resurrection of Christ. Yun po, dalawa lang. So kung gaano kahalaga ang kwentong ito sa ating buhay, na kung ano man ang nangyari noon, ay nangyayari pa rin hanggang ngayon. Kung may himala noon, ay patuloy pa rin na may himala ngayon. Okay? So lahat tayo nakakaranas ng kulang, hindi sapat. Nakakaranas tayo ng mga bagay na parang gusto mo na give up. Kasi wala, kulang eh. Hindi ako pwede dito, ayaw ko nito, mahina ako dito, hindi ako nag-aral, kulang ang pinag-aralan ko, hindi ako marunong sa computer. Lahat po tayo, may ganun tayong pinagdadaanan. Na kung ano man yung kulang, ay dumarating po sa punto na tayo gusto nang gumiba o na-stuck na tayo sa kung ano man yung pinaniniwalaan natin. Kaya hindi tayo makamove on. Kaya sa araw na ito, sa umagang ito, pag-uusapan natin ang mahalagang 3 bagay na mahalaga para po natin malaman at maunawaan. 3 things we need to know and understand. So, Linen, makinig tayo para matutunan natin ito. Okay po. Bago po yan, nais ko pong basahin sa Matthew. Di ba, 4 silang sumulat. Nakita ko sa Matthew na interesting. Ganun din, pareho din po yun. Pero, ang gusto ko lang ditong basahin ay ito po mahalaga para sa araw na ito, sa panahon na ito para sa atin. So, punta tayo kay Matthew. Okay? Diba, sabi ko, ang sumulat nito, Matthew, Mark, Luke, and John. So, dito tayo, kukunin natin kay Matthew bago natin talakayin yung 3 mahalagang bagay. Okay. Sabi ni Matthew dito sa chapter 14, verse 13, wala po siya dyan, wala siya dyan. Ito, naisip ko lang ngayong gabi na ang ganda i-share nito. Okay. Nang nabalitaan ito ni Jesus, ano po yung nabalitaan ni Jesus? Okay, kung nagbabasa kayo ng Bible nyo at nadaanan nyo to, alam nyo kung ano ba yung nabalitaan ni Jesus. Kasi dito po sa John ang sabi dito, pagkatapos nito, sabi ni John, kay John naman yung narrative, na ang sabi niya pagkatapos nito, at pagdating dito kay Matthew, ang sabi niya, nang mabalitaan ni Jesus. Okay. Ang nabalitaan po ni Jesus ay ang pagkamatay ni Juan Bautista. Si John the Baptist po ay pinsan ni Jesus Christ. At siya po ay mahal siyempre ni Jesus. Sabay silang lumaki, anak siya ni Elizabeth. Pinsan ni Mary. So, nakulong po si Juan Bautista at naputulan ng ulo dahil sa kapritsyo ng kabit ni King Herod na si Herodias. Kapritsyo na kailangan paputol ang ulo. Okay? So, hindi ko natatalakayin yun dahil haba ang oras natin. So, ito po yung pagkasabi po ni Jesus dito na nang nabalitaan niya na namatay ang kanyang pinsan, nag-pull back. Hindi po siya sumama sa mga disciples niya. Pumunta po siya sa isang liblib na lugar mag-isa. Ganoon naman si Jesus, di ba? Pupunta siya sa liblib na lugar mag-isa upang kausapin ang kanyang ama, manalangin, at siguro humingi din siya ng gabay para sa susunod niyang gagawin. Kasi hindi basta-basta ang ginagawa ni Jesus nung nandito sa lupa. Okay. So, nung nandun na siya, maybe or just maybe, no? Na sa aking pagnilay-nilay, na umiyak din si Jesus. Jesus po is fully man and fully God. He is 100 man and 100 God. True man and true God. So siya po, dahil siya po ay 100 man, nakakaranas po siya ng kirot, ng pain. Kagaya natin. Nakakaranas po siya ng sakit, ng nawalan ng mahal sa buhay, ng mga bagay na hindi mo inaasahan nangyari sa buhay mo, na hindi mo na kaya lagpasan at nawalan ka ng pag-asa. Naranasan din po yan ni Jesus. So hindi po tayo nag-iisa. Yung mga
nawalan ng mahal sa buhay, nung may bagyo, o nasunugan, o kung ano man na bigla na lang, na hindi mo inaasahan na nawala yung trabaho mo, negosyo mo, nalugi ka, at kung ano-ano pa na nawala sa'yo. Na ikaw ay umiyak, naglugmok, yung mga silent tears, na sleepless night, ay alam po yan ni Jesus. Dahil siya ay 100 man. Alam niya, siya ay umiyak pag nang namatay si Lazarus. Jesus wept. Diba? Umiyak siya. Nung namatay si Lazarus, may nakakalam siya ng gutom, pagod. Siguro panghihina. Hindi ko alam. Maybe, just maybe. Pero pagod, gutom, kirot, at lungkot, sakit, nararamdaman po yan ng ating Panginoon. Okay po, tuloy tayo, balik tayo sa, palakpakan na natin ang Diyos na kahit tayo ay nagdadalamhati, kahit marami tayong pinagdaanan nito mga nakaraang araw, I'm sure and pretty sure na ang Diyos ay kasama natin. Bawat isa sa atin nandoon siya upang tapikin ka sa balikat, relax lang, nandito ako. Lahat ng yan ay matatapos din. Okay? Amen? So balik tayo kay John. Kinuha lang natin si Matthew konti. Balik tayo kay John. So magbabasa na tayo, simulan na natin yung ating 3 things we need to know and understand. So, alam naman natin na ganong kasikat si Jesus, kahit saan siya magpunta, inunahan pa nga siya ng mga tao. Nandoon na ang mga tao nakaabang sa kanya. Diba? Alam niyo kung basahin niyo yung book of John, napaka-meaty and juicy. Ang dami ang nasa matapos yung pinaka-longest chapter sa book of John. Hanggang 62 ba yun? 68 o something ang verses. Okay. So, eto na po tayo ngayon. Alam na natin na sinundan siya ng mga tao, nakita na natin na ang mga tao ay nahumaling sa kanya dahil sa kanyang mga ginagawang himala, nagpapagaling siya ng mga tao, na may mga sakit. Kaya ang mga tao namangha sa kanya. Okay? Namangha sa kanya ang mga tao kung ano ang ginagawa niya na nakamangha-mangha na hindi na nakikita sa iba. Okay? At kung magsalita si Jesus, talagang namamangha sila kasi may authority. Iba po si Jesus magsalita. Iba po siya mangaral. Kaya lahat sila ay namamangha. Okay? So, ito na po. Dito na po tayo, basahin natin ang verse 5. Okay, verse 5. Okay? Saan ang aking notes? Okay po, verse 5. Ayan, ang ating title, di ba? Jesus is enough because Jesus knows what He is doing. Ang galing, no? Si Jesus alam niya yung ginagawa niya. Pero tayo, hindi natin alam. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Jesus sees the need before it's even spoken. Di ba sa panalangin? Hindi ba man tayo nagsasabi sa ating prayer, alam na ni Lord kung ano yung ating ipapanalangin at hihilingin. So, ganun po si Jesus. Okay. Dito po basahin natin ang verse 5. Sinabi ni Jesus kay Philip, kinuha ko rin doon, dinala ko din dito. Okay. 5. Pagtingin ni Jesus sa paligid, nakita niyang maraming taong papalapit sa kanya. Sinabi ni Jesus kay Philip, saan tayo pwedeng bumili ng tinapay para ipakain sa mga taong ito? Stop tayo dyan. Bakit tinanong to ni Jesus kay Philip? Bakit niya tinanong na, saan tayo kukuha na ipapakain natin sa mga taong yan? Saan tayo bibili ng tinapay? Okay, ang sagot nasa verse 6. Okay. Sinabi niya ito para i-test si Philip. So kung si Philip, nung panahon na kasama niya si Jesus, ay tinest siya ng Panginoon, tayo din, maraming testings in life na nararanasan natin sa buhay natin ito. Okay. Tapos ang sinabi dito, sinabi niya ito kay Philip para i-test si Philip, pero actually, alam niya ang gagawin niya. Jesus knows what He is doing. Okay? Sa verse 6, ayan na nga, sinabi niya
para i-test si Philip, pero alam na ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin. Okay. Ano ang sagot dito ni Philip? Ito po, ang sagot po dito ni Philip, ang ginawa po dito ni Philip ay nag-calculate po siya kaagad. Nag-calculate siya kaagad kung gaano kalaki ang babayaran, ang pera na kailangan para makabili ng tinapay. Siya talaga nag-isip, siya talaga kaagad, yung kanyang sariling kaisipan. Saan ba kami kukuha? Alam niyo din kung bakit tinanong siya ni Lord? Kasi alam ni Lord na si Philip ay taga doon, sa lugar na yon. So, Jack, sinabi siguro ni Lord na ay taga rito to si Philip eh. So, alam niya ang paligid. Pero wala pa rin magawa si Philip dahil liblib na lugar ang lugar na iyon. Alam niyo, nung nag-calculate si Philip, ang mga scholars, Bible scholars sa kanilang pag-aaral, no? Nag-calculate si Philip na kung magkano, kinalculate niya kaagad ang halaga ng pera. So, sabi niya 200 silver coins, ay hindi pa ito makakasapat. Ang 100 denarii or silver coins, denarii sa Greek word, nung araw, sahod po yan, one day sahod ng isang manggagawa. So ang 200 denarii, yun po ay 200 days na sahod ng manggagawa noon. So nag-calculate po itong si Philip na kahit ganun kadami ang pera na mayroon sila, manghingi man siya, mangulekta man siya, o ano nang gawin niya na umabot sa 200. O sila mismo, may pera sila, paghahatian nila. Hindi pa rin sapat sa ganong karaming tao. Dahil dito po ang 5,000 men noong araw sa kultura ng mga Hudyo, ang binibilang lang ay ang mga lalaki. Puwera ang mga babae at kabataan. So kung i-estimate natin, bakit ba 500 men? Bakit umabot sa estimation ng mga scholars na sabi nila aabot daw ng 12 o 20,000 lahat ang nandoon? Bakit? Kasi po, ang bawat pamilya ng mga lalaking ito, kung 5,000 sila, ang bawat lalaki na ito may dalang nanay, tatay, o asawa, anak, apo. May mga dala silang pamilya nila. Kaya pwedeng estimated po ng ganung karami ang mga tao nung araw na yun na dapat pakainin ni Jesus. Na sobrang naguluhan si Philip kung saan siya kukuha ng ipapakain niya sa mga tao ito. Okay? So, kung ating titignan, si Philip ay nag-calculate agad saan? Sa sarili niyang alam. Sarili niya, hindi niya sinama si Jesus. Hindi ba niya alam na si Jesus nga nandiyan? Ang dami ng ginawa ni Jesus na kababalaghan. Sabi niya, wala kaming alam dito, pero ikaw rabay, o ikaw guro, o Jesus. Alam mo ito? Pero hindi niya sinabi yon. Bakit hindi sinabi ni Philip? Kasi ang namamayani sa puso niya, sa isipan niya, ay yung sarili niyang kakayahan kung paano isolve itong problema na sinabi ni Jesus sa kanya. Ganun din tayo. May mga pagkakataon sa buhay natin na kung tayo ay may problema, ang inuuna natin kaagad ang ating sarili, anong gagawin ko? Saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Kulang ito lang. Magkasya ba ito pag ibili ko ito ng harina, para sa pulburon? Magkasya ba ito sa pinumpisahan ng negosyo? Kulang to. Bumabagyo pa ang mahal ng mga bilihin. So, ganun po ang ginawa ni Philip. Ito naman si Andrew na nakikinig. Si Andrew ay isa sa disciple ni Jesus, na kapatid po siya ni Simon Peter. Okay? Si Andrew naman, ang iniisip niya kagad, nung narinig niya yung usapan, maghanap ako ng resources. Yun ang sabi ni Andrew, maghanap nga ako. Maghanap ako, baka may mahanap ako. No? Ako, baka may mahanap ako. Okay. So, si Andrew po, may nakita siyang bata. Kaya basahin po natin sa verse, saan na yan? Verse 8. Okay. Ito na, verse 8. Kikinig si Andrew, di ba? Sabi ni Andrew, nagsalita siya, mayroon pong bata dito, itong bata ito lalaki. Meron po itong bata dito na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Ito ay 12 or 13 years old boy. Okay? Na siya lang po ang may dalang baon. Sa dinami-dami naman,
In fairness sa batang ito, napakapalad niya talaga na siya lang ang may dalang baon at pinili siya ng Diyos. Kahit yung mga lalaki lang ang pinili, pero ito nakikita natin, pinili din. Kasi binigay niya kay Lord yung 5 tinapay at 2 isda. Tinanggap ni Jesus eh. Okay? So ibig sabihin, hindi man siya nakita. Kung yung mga malalaki lang ang nakita, itong bata nakita din. Okay? Kasi dito hindi counted yung mga bata at mga bata. Ang mga nanay eh, mga babae eh. At ang sabi ni, eto, sunod natin. At ang sabi pa ni Andrew, ito din si Andrew, isa rin, ay may dala siyang, at itong batang ito may 5 tinapay, 2 isda. Pero siguradong hindi ito kasya sa ganito karaming tao. So, ang inisip agad ni Andrew, hindi magkasya. Ganun tayo mga kapatid, naranasan ba na natin yan? Na every time na meron tayong iniisip, o kailangan gawin, o kailangan mangyari, tapos kulang. Kulang ang kayanan natin, wala tayong pera, kulang ang talino, kulang ang talent, kulang lahat. Ay, di ba natin naisip na pagka ganun ang nangyayari, ang iniisip po natin kaagad ay pawala ng pag-asa. Anong gagawin ko? So, ang nangyari dito kay Philip at kay Andrew, sa kaiisip at kaiisip nila, nagtutulungan sila, wala din naman talaga silang magagawa. Na hindi nila alam na kung nung panahon ng Old Testament na nagtawid sa Red Sea, na ang Diyos mismo, siya mismo ang naghati ng Red Sea. At pagtawid nila sa kabila, nagpakain ng mana for how many years? Ng mana. Hindi man lang nila naisip na ito rin mismo si Jesus Christ itself na in flesh, nasa harapan nila, na siya din ang makakagawa ng lahat ng ito. Parang tayo din. By time na iniisip natin, although Kristiyano na tayo, matagal na tayong Kristiyano, mayroon pa rin dumarating sa atin na nag-iisip tayo ng parang sarili mo na natin isip ang ating inuuna. Pero mapalad po, mapalad ang mga Kristiyano na ang iniisip kaagad, inuuna agad ang Diyos. Amen? Kasi kung uunahin natin ang Diyos, walang talo. Panalo. Kahit sa bagyo, kahit sa unos, panalo tayo pag inuuna natin ang Diyos. Amen? Okay. So, yun, makikita natin na ang tao pala ay may kahinaan. Mahina sila, may limitasyon. Pero ang ating Diyos walang limitasyon. Siya ay all-knowing God. All-powerful God. Alam niya yung bawat hibla ng ating buhok eh. Ano pa kaya yung ating mga iniisip? Alam ng Diyos, alam ni Jesus. Okay. So, inom muna akong tubig. Okay? So, moving on tayo. Magpatuloy tayo. Nakita natin na kung tayo, lahat tayo, kung may iniisip tayo ng mga bagay na na-stop tayo, hindi natin alam ang gagawin, na wala tayong inisip na paraan, na kahit ano pa man ang ginagawa mong paraan ay wala pa rin nangyayari, alalahanin natin na Jesus knows everything. Okay? Alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Ang disciples, hindi nila alam. Tayo, hindi natin alam. Pero ang Diyos, alam niya kung uulan pa ba bukas ulit. Kung ang bagyo na ba yan ay lalandfall talaga, yung panibagong humahabol pang bagyo. Tayo, hindi natin alam. O yung pag-asa, pumapalpak nga din sila sa kanilang tawag dyan? Sa pagbabasa ng kanilang kung dadating bang bagyo o hindi. Pero ang Diyos, kahit kailan, hindi nagkakamali, hindi siya pumapalpak. Kahit sa anong sitwasyon, panahon, hindi siya nagbabago at hindi siya pumapalpak. Ang lahat ay tama dahil siya ay totoo at ang lahat ng sinasabi niya ay totoo. Ito ay totoo. This is the only book that tells the truth
and nothing but the truth. Kahit masaktan ka pa, ang katotohanan ay narito. Okay po. Sunod na po tayo. Punta na po tayo sa pangalawa nating dapat pag-aralan. Okay. Okay po. Dito po, sa ating pangalawang pag-aaralan, ay Jesus can be trusted. Amen? Nagtitiwala ba tayo sa ating Panginoon? Oo, of course, nagtitiwala tayo. Magtiwala talaga tayo. Huwag kang magkamali na hindi magtiwala sa Kanya. Okay. So, ito po, babasahin natin. Ayan. So, kanina, dahil nagsalita nga si Andrew na yun lang ang mangyayari na 5 tinapay at 2 isda lang. No? Pero sa totoo lang, pagkatiwalaan natin ang Diyos, kahit 5 tinapay man yan at 2 isda lang, ay kayang paramihin, i-multiply ng ating Panginoon dahil siya ay makapangyarihan. At ang sabi nga sa iba pang mga synoptic writer, eyewitness si Jesus, na siya ay naawa sa mga taong nakita niyang maraming mga tao. Naawa siya. Kaya, kahit may sakit siya, hindi may sakit, kahit naramdaman niyang makirot ang puso niya sa pagkamatay ni Juan Bautista, siya ay pumunta pa rin upang maglingkod, upang mangaral. So, inisip ko na ang Diyos talaga ay, kung napapagod man siya, ang kapaguran niya, sandali lang. Dahil ang nais niya, makapagbigay at makapaglingkod at maturuan ang mga tao upang maligtas. Kasi ang dala-dala niya dito, salvation. Yung kaluluwa natin ang dapat maligtas, hindi yung ating katawan. Amen? Dapat yung ang kaluluwa ang nais ni Jesus na maligtas. Okay? So, Jesus can be much. Jesus can do much of what little we offer. Amen po? He can do much what little we offer. Kahit 5 tinapay lang laman yan at 2 isda, magiging sapat ito at sobra pa. Ang aral na makukuha natin dyan, God doesn't need much. He just needs your willingness from your heart. Ang Diyos po, hindi lang kailangan ng sobra-sobra limpak-limpak na kung ano man dapat mo i-offer sa Kanya. Hindi niya kailangan yan. Hindi niya kailangan ng pera mo, hindi niya kailangan ng sobrang talino mo, hindi niya kailangan ng kung ano man na sa tingin mo ay pinipigay ko kay Lord kasi ito ano po, special to sa pat ito. Ito na lang tatanggapin. Hindi niya kailangan. Ang kailangan niya, yung puso natin na willing tayong magbigay, maglingkod, sumunod. Kasi, sinasabi ng bibig natin, oh, willing ako, pero hindi ka naman sumusunod. Okay? Delay is disobedience. Pag dinidelay natin ang nais ng Diyos na gawin natin para sa Kanyang kingdom, para sa ating kapwa, para sa ating ministry, ay ano po yun? Disobedience po yun. Hindi tayo sumusunod sa Kanya. Okay? Disobedience ay leads to unfaithful. Hindi tayo tapat kasi hindi tayo sumusunod eh. Magaling lang tayo magsalita. Pero ang totoo, hindi sa gawa. Dapat po, tayo po pag sinabi natin na gagawin natin ito para to sa Panginoon, dapat may action. Okay? Hindi po yung salita lang. Okay. Dito na po tayo sa yun. Dapat po ay mayroon tayong masunuring puso o willing na sumunod. May kusa ba? May kusa. Hindi yung pinipilit ka na, ayaw mo pa. Naamon ka na, ayaw mo pa. Lahat na lang ginawa sa'yo, ayaw mo pa. Para ka pang nagmalaki. Nagmalaki kay Lord, hindi doon sa tao na nagyayaya sa'yo at i-encourage sa'yo. Si Lord ang pinagmamalakihan mo. Okay po? Sige po. Dito na tayo sa verse 10. Yan na tayo. Ayan. Yan na tayo sa verse 10. Sige. Sundan natin ang verse. Sinabi ni Jesus sa kanila, sana kung nagbubukas kayo ng inyong Bible at sinusundan nyo rin ang mga verses na sinasabi ko, much better. Pero kung gusto nyo na lang po makinig, sige, makinig na lang po tayo. Sinabi ni Jesus sa kanila, paupuin ninyo ang mga tao, madamo ang lugar na yon, at naupo ang mga tao.
may 5,000 kalalaki ang nandoon. Ito yung obedience. Di ba kanina ang kinukwento dito ni John, no, na si Philip at si Andrew ay wala silang alam kung anong mangyayari. Hindi nila alam kung anong gagawin ni Jesus. Hanggang sila mismo ay nalito kung ano yung kanilang gagawin. Pero dito sa verse 10, nang inutusan sila ni Jesus na paupuin ang mga tao sa damo at madamo. Nung araw na yun ang month of, Passover, yung Pasko ng mga Hudyo, sila ay nagsiselebrate ng yearly para po sa sineselebrate nila yung freedom, yung pinalaya na sila sa Egypt. Okay? Yung mga Israelites na pinalaya. So, sineselebrate nila yearly yung Pasko. Okay? So, ibig sabihin nun, marami talagang tao. Marami talagang tao. Okay. Ang sinasabi ko po dito sa verse 10, na paupuin ninyo ang mga tao sa madamo at umupo ang mga tao. Okay. Ito po yun. Si Jesus, gagawa ng supernatural. Amen? Kasi nga 100% man siya. Hindi po nagsishift ang kanyang character. Ang 100% man at ang 100% God ay magkasama po pareho. Hindi po ngayon, tao lang muna ako. Mamaya, Diyos lang muna ako. Hindi po. Yung kanya pong pagka-Diyos at pagkatao, magkasama po yun. Hindi nagsishift po yun. Dahil siya po ay inutos po niya sa mga disciples niya na sige, paupuin niyo nga yung mga tao sa damuhan. At sabi ni Mark sa kanyang account na pinaupo nila yung tig 50 o tig 100. Bakit? Bakit kailangan tig 50 o tig 100 ang paupuin? Anong purpose? Si Jesus, siyempre alam niya na kung ilan lahat yun. Kasi 100% God nga siya eh. Alam niya na lahat yun, pero yung mga disciples ay hindi nila alam kung ilan talaga yung lahat. Kaya nga sabi, estimated lang eh. So pinaupo nila sa tig 50 o tig 100. Lahat sila, no, kasama si Peter, kasama lahat ng disciples. Lahat sila, tulong-tulong sila upang paupuin. Group by group, tig 50, tig 100 ang mga tao. Una, siguro sa isip ko, para hindi sila mahirap bigyan ng food. Pangalawa, para hindi rin mahirap na bilangin sila. Okay? Para hindi mahirap yung mga disciples na bilangin sila. At yung pangatlo, yun ay ang pag-upo nila ng group by group. Nakaupo sila, yun ay paghahanda upang tumanggap sila ng blessing. Tayo din po. Dapat po nakaposisyon ang ating mga puso, nakaposisyon ang ating isip, nakaposisyon ang ating pagkatao, na kung tayo ba ay naaayon sa kalooban ng Diyos, tayo ay tatanggap ng biyaya. So, dito po nakikita natin na ang ating Diyos ay in order. Si Jesus ay in order siya. Hindi siya basta, sige, pwede naman sabihin, ito, 20,000 burger, tapos 20,000. Alam niyo yun? Ayan na, ipamigay lang niya. Pwede naman. Nandiyan na miracle. Andiyan na ang 20,000 burger na ipamimigay. Pero hindi po. Si Lord, pwede po niyang gawin yun para hindi sila mahirapan. Pero bakit kailangan pahirapan? Bakit kailangan talaga ang cooperation ng bawat disciples? Parang tayo, pag pumunta tayo sa ating ministry, sa ating outreaches, di ba bawat isa sa atin mayroon tayong task? Di ba meron tayong ginagawa pag nandun tayo sa ating outreaches? So, mayroon sa children, mayroon sa youth, mayroon sa tawag dito, elders. Okay? So, lahat tayo ay may binibigay na task ang Panginoon na noon din ay ginagawa na niya sa kanyang mga disciples. At ang mga disciples niya ay sumusunod sa kanya. Okay? Kahit may mga ganun silang puso, kung minsan, na parang akala mo hindi naiintindihan. Ganun talaga. Kung ikaw din sa katayuan ng disciples, ang galing natin mag-critic Ang galing natin mag-critic sa disciples, di ba? Kina Peter, kina John, kina James. Ang galing natin magsabi, bakit ganun? Araw-araw kasama naman nila si Jesus, pero bakit ganyan? Kasi po ganun talaga. Tayo po
sa isang devotion namin, na ang mga bagay na nangyari, natural. Yung mga pagsubok, sufferings, natural. Natural na pagdadaanan natin. Pero, dahil may Diyos tayo na siya nakakaalam ng lahat, siya po ang gagawa upang ang lahat ay ating malagpasan. Ang lahat ay ating makayanan. So kung si Peter, si James, sila po ay nagkamali noong panahon na yun, natural lang din po yun. Pero tingnan nyo naman, nung umalis na si Jesus, pumunta na siya sa heaven, sa kanyang tatay, iniwan ang Holy Spirit sa kanila. Diba? Ibang-iba na sila. Kasi iniwan sa kanila yung Holy Spirit na siya yung mag-guide sa atin. Nung panahon na yun, wala pa. Si Jesus, pero ang mapalad, dahil si Jesus mismo himself ay kasama nila. Okay? So, okay, ang sinabi, paupuin at pinaupo na. Ang sabi ko nga, ang aking pagbulay-bulay na pinaupo para handa sila para ibigay ang blessings at pakainin. At si Jesus ay God of order. Okay? So, ang lahat ng bagay, tinuturo sa atin, lahat ng nangyayari may katuruan sa atin eh. Kailangan natin maging in order. Kahit sa anumang yang bagay na gagawin natin, maging maayos tayo, may kaayusan. Hindi yung bara-bara lang, sige-sige lang. Hindi po. So nakita natin na ang katuruan ni Jesus dito na dapat ay maging in order tayo in everything that we do. In everything that we have. In everything na kung ano binibigay sa atin ng Panginoon, dapat ay in order din natin itong tatanggapin at aayusin. Okay? So verse 11, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos at dinistribute niya yun sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggang sa nabusog sila. So, eto na yung breaking of the bread. No? Ang swerte talaga ng bata, na mapalad yung batang lalaki na sinuko niya ang kanyang baon kay Jesus. Tayo man ay natatakot tayong isuko ang anumang meron tayo. Kasi inisip natin baka mamaya wala na tayo. Yun nga lang sa tithes and offering, pipiliin pa natin ang 20 pesos. Ilagay. Bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magalit. Pero kung mayroon man ganyan, mag-isip-isip din kayo. Kung mayroon lang, sige kung wala. Si Jesus alam niya naman na wala ka eh. Hindi naman kailangan magbigay ka talaga para ma-please mo siya eh. Kahit hindi ka magbigay kung wala talaga, it's okay. Basta totoo, sincere ka, wala kang ibibigay. Pero, kung tayo ay nagbibigay, handang magbigay generously, bukas palad, kagaya ni Jesus. Bukas palad siyang nagbibigay. Okay? Kahit ano pa ang sitwasyon, nagbibigay si Jesus. At ang mga disciples ay kanyang katuwang sa gawain niya. Amen? So, ang sinasabi ko lang po dito, ang pinupuntot ko dito, na yung pag-break ng tinapay ay sa kamay ni Jesus nanggaling. Sa kamay ni Jesus nanggaling, di ba? Binrake niya yung tinapay doon sa account ni Matthew, sa account ni Luke. Sabi doon, binrake ni Jesus ang tinapay na binigay sa kanya ng bata. Sabi pa nga ni James, si Andrew. Sabi ni Andrew, ito lang po ang 5 tinapay, 2 isda. Sabi ni Jesus, akin na. Give it to me. Give it to me. Ang ibig sabihin, ibigay mo yan sa akin. Ang ibibigay niya, yung kaunti, yung hindi sapat, yung walang kakayanan para magpakain. Kaya tayo din po, lahat tayo, give it to me, bigay mo sa akin yung mga kahirapan mo, yung pain mo, bigay mo sa akin. Si Jesus na nanawagan ngayon sa inyo, sa atin. Bigay mo sa akin yung kulang. Bigay mo sa akin yung sa tingin mo hindi mahalaga. Ibigay mo sa akin yung sa tingin mo ay walang halaga at hindi pinahalagaan ng iba. Ibigay mo sa akin yan. Ibigay mo sa akin yung mga bagay na pinoproblema mo, yung mga past mo, shame mo, brokenness mo. Give it to me. Yung mga nararamdaman mo, naranasan mo, Brother Andy, bigay mo kay Lord yan. Amen. Ang lahat ng may mga kirot, sakit at karamdaman na hindi natin, ang Diyos lang nakakaalam kung kailan niya yan pagagalingin. Pero habang may pag-asa at buhay tayo at naniniwala tayo sa Diyos, ibigay natin sa Kanya ang lahat na mayroon tayo na sa tingin natin kulang,
insignificant, ay hindi pinapansin ng iba, na pinagtatawanan ka ng iba. Kung ano-ano pang sinasabi ng iba, bigay mo yun sa Diyos. Huwag mong intindihin ang tao. Ako po, bago ako tumayo dito, ilang buwan din po ako nagpahinga kasi parang may dala-dala ako sa sarili ko na parang hindi ko kayang ibigay kay Lord. Pero nung ibinigay ko kay Lord, natauhan baga. Katulad ng prodigal son, nakapag-isip-isip, ay babalik ako sa tatay ko. Kasi dito wala akong makain sa tatay ko. Ang mga katulungan doon, ang sarap na kinakain. Ako napag-isip-isip ko, Lord, ano bang ipagmamalaki ko? Sino ako para magmalaki? Ako din mayroon pong pinagdadaanan. Ako din po, na kung pipilitin ko na tumayo sa harapan ninyo, mahahawa ko lang kayo. Hindi po ako makapagsalita ng maayos. Kasi mas mag-more on na mag-reveal o mangingibabaw po ang emosyon kaysa spiritual na buhay ko. Kaya, tayo, kung ano ba na pinagdadaanan natin, ngayong oras na ito ay nananawagan si Jesus ay ibigay mo sa Kanya. Give it to me. Akin na yan. Akin na yan. Akin na. Huwag mong itago yan. Huwag mong hayaan dyan na nandyan lang na hanggang ngayon nagmumuni-muni ka pa rin. Isuko mo na yan. Ang faith, ang pagtitiwala, ang pananampalataya ay nanggagaling sa puso na surrender to God. Nagsusurrender siya sa Diyos. Okay? So, ang sinasabi dito, na yung sinasabi ni Jesus, na nung binrake niya yung tinapay, pagka-break niya ng tinapay na yun ay ipinamigay sa mga tao. At ang mga disciples po ang tumulong para ipamigay. Okay? So, mamaya na natin yung pag-usapan. Tuloy muna tayo sa isa pa. Sabi, you always provide with purpose and abundance. Intentional and generous giving. Ganun ang Diyos natin. Pag nagbigay siya sa'yo, may intensyon, hindi yung wala lang. Intentional siya nagbigay. Parang mula sa puso niya rin. Na binibigay niya sa'yo dahil alam niya kailangan. Kung hindi mo naman kailangan, hindi rin magbigay. God is good all the time. Pag kailangan mo na, hindi siya na-relate. Kaya God is good all the time. Amen? Okay. Ang aral po na makukuha natin dito, God provision is always more than enough. Higit pa sa ating inaasahan. Philippians 4:19, at buhat sa kayamanan niyang hindi maubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. So lahat ba ng kailangan natin, saan ba manggagaling? Sa pamamagitan ng sarili natin? Sa pamamagitan ng ibang tao? Of course, yes, ang ibang tao instruments. At mapalad tayo na ginagamit kang instrumento ng iyong kapwa upang makarating ang pagpapala ng Diyos sa Kanya. Nadadaloy sa Kanya ang pagpapala na para sa iyo. Mapalad ang isang tao na ginamit na instrumento ng Diyos. Okay, 12, verse 12. Nang makakain ang lahat, sinabi ni Jesus na sa mga disciples, ipunin ninyo ang mga natira upang walang masayang. Dito may katuruan ulit si Jesus sa atin. Hindi porke sobra-sobrang binibigay sa atin ng Lord. Sayangin na lang natin. Kaya nanirinig ko si Nanay Fe lagi na pag kumuha lang pagkain, yung kaya lang kainin. Pag may hindi nagdadamot siya, hindi siya nagdadamot. Kung di, ito ay nasa Bible, na dapat maging good steward tayo sa kung ano man na binibigay sa atin ng pagpapala o biyaya ng Diyos. At hindi dahil marami ito, ay susuluhin mo na lang. Kaya nga binless ka niya to be a blessing to others. Hindi pwedeng pabulukin mo kung saan kanis na sa naalala. Nanay, sorry. No, hindi ko nakita yun Kung saan expired na, upalis na sa kalang naalala. I'm so sorry for that, na may ganun kaisipan. Ako nangihinayang ako kailangan pang pakinabangan. Why not? Okay? Pero kung hindi na, sorry na
lang. Sorry na lang talaga kasi hindi ka naging maayos na steward. Hindi kayong maayos na mga ngalaga na binigay sa iyo ng Diyos. Okay? So, di ba? Lahat ba tayo ganun? Ako hindi eh. May time na ako eh. May time na ako yung waldas. Pero ngayon hindi na, wala ko yung waldas eh. Wala ko yung waldas. Nangungutang pa ako kay nanay. Alam niyo po, noon, super waldas po ako. Pero nang naging tunay akong Kristiyano, saka ko naalala, sayang yung mga waldas ko. Pero hindi pa uli ang lahat. Kasi dahil doon, ay nakita ko ang aking pagkakamali, nakita ko na dapat ako baguhin ng Lord. Ako na pwede magbago sa atin ng ibang tao eh. Pwede sila maging inspiration, motivational sa'yo. Pero hindi ka nila kayang baguhin. Only God can change your heart, can change your life. So ang lahat ng pagbabago natin, si Lord lang pong may gawa. Katulong lang po ang ibang tao. Kasi ginagamit ng instrumento ng Panginoon. Okay? So, tayo po, kung iisipin natin na ganun palagi, ay panalo. Panalo talaga. Okay, so dito tayo sa 12 na tayo, no? Ayan. Kaya inipon ng mga disciples, tingnan mo, sumunod ang mga disciples. Kaya inipon ng mga disciples ang mga natira ng mga pagkain at nakapuno sila ng 12 baskets left over. Pag nagbigay ng biyaya ang Diyos, totoo yung sinasabi na siksik-liglig at umaapaw. No? Sa panahon na ito, sa panahon na yon, nang nagpakain si Jesus sa 5,000, ay totoo yung siksik-liglig at umaapaw. Umaapaw eh. Hindi lang po yung snacks. Hindi lang po yung kurot. Sige, tikim ka, kurot. Hindi po. Yun ay fiesta. Fiesta ng pagkain na hindi mo akalain at ang sabi pa din sa Bible na nabusog sila. Nabusog sila at nasatisfied. Pero ang sabi sa Bible, ang real satisfaction ay comes from God. Walang magbibigay ng satisfaction sa atin, kundi ang Diyos lang. Pero dito po, sa pagpapakain sa 5,000, na-satisfied sila. Alam niyo ba yung sinasabing, kahit busog na busog pa, kumakain pa? Yun sila. Busog na. Siguro masakit na yan. Kumakain pa rin sila. Kasi sobrang dami. Okay? So, makikita natin dito, ang abundance, ang tinatawag na pagpapalang walang masisidlan. May sobra pang natira. At ang natira ay 12 baskets for 12 disciples. At anong gagawin ng 12 disciples doon sa 12 baskets? Sa sarili nilang ba nila? Ewan ko sa kanila kung anong ginawa nila, wala naman sa Bible. Pero, siguro hindi. Wala sa Bible kung anong ginawa nila sa 12 baskets na leftover. No, walang sinabi sa Bible. Sa akin lang po, syempre, pinamigay din nila yon. Okay? Sana nga, pinamigay nila, hindi nila pinabulok. Hindi nila pinabulok. Kasi kung pinabulok nila, ay, naku, sorry na lang. Okay. Sige, moving on. Tuloy tayo. Sa intercessors, iba yan. Ay, iba ang intercessors. Talagang tayo, may siksik-liglig at umaapaw. Kasi mayroon mga mapagkamay, may Sharon pa! Kagamis, may Sharon nga ako eh. Thank you, Teacher Sim. Thank you, Ate Sim sa Sharon. Pinakamasal namin kayo. Thank you, Teacher Lourdes. Kasi po tayo ay mga anak ng Diyos, tayo magkakapatid, tayo ay sa isang katawan ng Panginoon. Tayong lahat ay hindi tayo naiiba doon sa mga tao sa labas. Iba tayo sa tao sa labas. Tayo may magmamalasakit sa isa't isa, tayo ay pagmamahal sa isa't isa, tayo ay sama-sama para ang mga bagay na dapat mapagtagumpayan ay mapagtagumpayan dahil sa ating Panginoong Jesus. Okay, sunod isa ka. Kunti na lang. Ang aral po dito, ay wala akong nalagay na aral. Jesus, okay. Kanina, ang ating una ay Jesus is enough. Jesus knows what is doing. Pangalawa, eto nga, yung Jesus can be trusted.
Yeah. Can be trusted. Mapagkakatiwalaan talaga ang Diyos. Na maliit lang na bagay, yun lang 5 tinapay at 2 isda na parami. Napakain ang 20,000 or more. Amen? Okay. So, ang kasunod po, na tayo sa verse 14. Ayan ang Jesus Jesus is enough because Jesus can never be manipulated. Ito yung crucial kung nangyayari ito sa atin. Alam niyo po, so panahon noon ng Roman Empire, no? Colonial game to ang kanila, political game ang kanilang nilalaban. Okay, basahin natin. Okay, nang makita, ito verse 14. Nang makita ng mga tao ang ginawang himala ni Jesus, sinabi nila, siya ang propeta na dadating sa mundo. Yun ang sabi nila. Namangha sila. Okay? At nais nila siyang gawing hari. Ayon sa plano ng tao yun at hindi plano ng Diyos. Gusto nilang gawing hari si Jesus. Pero hindi pa yung time. Hindi pa. Ang plano ng Ama, kaya pinadala niya, sinugo niya ng anak para iligtas tayo sa kapahamakan, para siya mamatay sa krus, para tayo sa ating salvation. Amen? Hindi po sa sariling interest lang ng isang tao. Okay. So, dito, pinipilit nilang kunin si Jesus. At ilatag nilang plataforma nila doon sa Roman Empire. Kasi hindi pa nga, di ba, Israelites nga, hindi pa nila talaga tinatanggap na, hindi pa nila talaga alam na hanggang ngayon na wala pa yung Messiah nila. Yung Messiahs nila. Okay? Hinihintay pa rin nila. So yun po ang kanilang iniisip noong panahon na yun, na kung itong si Jesus ay mahawakan natin at ilaban natin sa Roman Empire, ay mapapaalis sila dyan. Mapapaalis yung nag-govern dyan. At tayo ang papalit. Dahil sa kay Jesus na siya may divine power. Meron siyang divine glory. Lahat po ng ating gagawin ay wala silang laban. Yun ang tingin nila. Okay, so ang ginawa ni Jesus, nung nakita niya na parang pinipilit siyang kunin, kasi hindi pa naman yun ang panahon at hindi yun ang plano ng Ama. Plano yun ng tao. So dito makikita na naman natin ang katuruan, na kahit anong plano mo, anong plano natin, ay hindi pa rin matutuloy. Kasi ang plano ng Diyos ang siyang matutuloy. Okay, so nag-iska po si Jesus, no? Pumunta siya sa malayo, sa isang bundok, para iwasan yung mga gustong kumuha sa kanya. Parang tayo din. May mga time na nais ng Diyos na ilayo tayo sa mga tao na alam niyang mapapahamak tayo. Alam niyang ang kaibigan na ito may magpapahamak sa iyo. May inaalis ang Diyos sa buhay natin dahil alam niyang mai-influence ka lang ng kapahamakan at kasamaan. Alam naman natin yun eh. Aywan ko sa inyo, ako, maraming beses na inalis ng Diyos ang tao sa buhay ko. Dahil po, mapapahamak ako. Kahit simple lang ang buhay natin, kung tayo ay naglilingkod sa Diyos, at tayo ay ang Diyos lang ang ating pinagtitiwalaan. Di ba ang saya? Ang saya! Ang sarap ng buhay Kristiyano! Kung wala kang kaaway, kung may utang ka man, unti lang. Kung wala kang kaaway, wala kang kaagaw, walang nagsasabi sa'yo ng kung ano-ano, hindi ka dinadala sa inuman, sa sugalan, video okay. Ay, kasi pagkalipas yan, tapos na. Ang sarap-sarap uminom, ang sarap magsaya. Pero after that, ang sakit ng ulo ko, sayang. Hindi na lang sana ako uminom. Hindi na lang sana ako sumama sa kanya. Amen? Akala mo, yun ang kaligayahan mo. Pero ang sabi, ang ating satisfaction at kaligayahan ay manggagaling lang sa Diyos. Wala nang iba. Palakpakan na natin si Lord. Na yung bibig ko, bakit kaya ganito? Okay. So sabi ko kanina, nung nararamdaman ni Jesus, na kukunin siya, sa pilitan siyang nadalhin at gagawing hari, ay siya naman talaga ang King of Kings and Lords. Pero yun ay ang Diyos na Ama. Ang nagbibigay sa kanya ng ganung title. Hindi po yung tao. Baka sabihin, ako naman ang naglagay sa'yo dyan para maging hari ka eh. Hindi po tayo. Isipin natin tayo naglagay ng corona ng Panginoon para maging hari. Hindi po. Ang Diyos na Ama ang nagbigay. So walang tao
na ma-prevail ang kanyang nais, kundi ang Diyos lamang ang masusunod kung ano. Kahit anong plano mo, walang mangyayari. Okay po. Sabi po dito sa aral, don't follow Jesus just for what He can give. Hindi tayo, ano bang motibo natin? Ano bang motibo natin sa pagsimba? Ano bang motibo natin? Bakit tayo nandito? Ano bang motibo natin? Bakit? Maraming bakit. At bakit? Ano ba ang motibo mo? Kung ang motibo mo, kaya ka patuloy na naglilingkod at sumusunod sa Diyos para sa mga lost and broken. Yung mga nawala at mga sira ang loob, lumayo sa Diyos. Ay, maganda yon. Pero kung ang motibo mo para sa sarili mo, para magpasikat, na ikaw ay, sorry to say, na ikaw ay pastor na, nung umpisa kasi parang ganun ako eh. Ay, pastor na ako! Pastor na ako! Hindi ko alam, grabe pa ang responsibility ng pastor. Okay. Kung magpasikat tayo, o tayo ay may ibang motibo, magpapayaman tayo, gagamitin natin ang Diyos para tayo ay matanggap at paniniwalaan kasi pastor ka eh. Diba? Or lingkod ka ng Diyos, isa ka sa leader eh. Kaya ka paniniwalaan kasi dala mo ang pangalan ng Diyos. Pero kung ginagamit mo lang siya sa sarili mong kapakanan, no way! Tigil mo na yan. Tigil mo na po. Kung mayroon po dito sa atin ng ganyan, please, stop it now. Dahil hindi po yan kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Okay, so, ang sabi po, dito sa Luke 9:23, at sinabi niya sa lahat, ikaw, kung nais natin sumunod sa ating Panginoon, at sinabi niya sa lahat, kung ibig nino man sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Deny yourself. Yun, di ba? Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, masarap po ba ang maging followers ni Jesus? Amen! Kasi kung anong hirap man yan, si Lord pa rin ang magtatapos niyan. At ang goal na dapat natin tingalain at i-aim, yung goal natin sa langit, na doon po tayo, na tayo ay makasama ni Jesus Christ. Yun po, papahili ng luha, wala ng sakit, walang kirot, walang gutom, walang away, walang inggit, walang selos. Masaya lang. Yun po ang i-aim natin na goal sa ating Christian life. To be with Jesus Christ. Pagdating ng tamang panahon. Hindi yung, dito lang ako, masaya dito. Lord, kung maghari sa puso ko, Lord, ikaw. Pero Lord, mayroong part dito na huwag mong pakialaman. Lord, ikaw na po ang magtutulong sa buhay ko. Pero Lord, mayroong part kasi dito na hindi ko pwedeng bitawan eh. Masaya ako dyan. Magpapayaman pa ako. Masaya ako dyan. Marami dyan mga bagay na gusto ko. Ayaw ko na lang mag-mention. Alam niyo na yun kung ano yung mga bagay na ikinasasaya nang ayaw ipakialaman sa Diyos ang kanyang buhay. Okay, sunod. Aral, kilalanin mo si Jesus hindi bilang tagapagpakain lang. Sabi nga, mabusog man tayo, lahat ng masarap na pagkain, nakain natin. Pero ang kaluluwa naman natin ay gutom. Wala rin. Di baling may tututom ako, pero ang kaluluwa ko busog. Mamaya may darating na pagkain sa akin tiyan. Dahil ipoprovide ng Panginoon. Yan. Amen? Okay. So, ang ibig sabihin dito, ang pinakaaral dito, kilalanin mo si Jesus, hindi lang sa tagapagpakain sa'yo, tapag-provide ng kailangan mo, kundi bilang tunay na Panginoon ang tagapagligtas. Dahil siya mismo ang bread of life. Later, sa part dito ni John, sinabi dyan, I am the bread of life. Jesus po ang nagsabi niya. At galit ang mga tao sa kanya. Pag sinabi niya, basahin niyo po yung John. Talaga po, grabe po. Nakakainis po ang mga tao noong panahon na yun. Nakakainis sila. Dahil siguro nila kilala si Jesus. Okay? Dahil may sarili silang interes. Okay po. So, ang aral na makukuha natin, Jesus can be trusted. Jesus, ano nga simula? Pastor, memorize mo. Okay. Ang una po, Jesus knows what He is doing. Kung ano man, naliligaw man tayo, kung ano man ang mga bagay-bagay na stuck tayo at hindi natin alam mag-move on, Jesus knows what He is doing.
Okay, Jesus can be trusted, kahit ano pa man yan, kahit gaano pa man kalalim ang pinanggalingan mo, kahit gaano man yung sugat, kakirot, kahit gaano pa man yan kamakasalanan ka, kahit gaano pa man yan nasa tingin mo wala kang kwentang tao, Jesus can be trusted. Dahil iniligtas ka niya, patatawarin ka niya, at kukunin ka niya, babaguhin ka niya, kung isuko mo sa kanya ang lahat sa buhay. Pangatlo, Jesus can never be manipulated. Kahit ano pa lang gawin natin, parang tayo din, huwag tayo magpanipula sa iba. Yung sinasabing, o sige na, sorry ha, wala akong pinapatamaan po. Pero inuutusan ka, sige na, manguna ka na, mag-speak in tongue ka na, ngayon na. Ang Holy Spirit po, hintayin mo po yun, hindi po yun. Pag sinabi mo mag-speak na, magaganon ka na kaagad. Huwag yung ituloy yun, ha? Sis, huwag mong ituloy. Minamanipula ka niya sa sarili niyang interes. Oh, hallelujah. Sorry, Lord, kung nagkamali ako. Pero yun ang tingin ko. Kasi ang Holy Spirit, hindi karakaraka. Oh, nandito na ako nila. Oh, magbla-bla-bla-bla-bla ka na. Hindi. Magkaroon pa kayo ng intimacy, magkaroon pa kayo ng mag-usap pa kayo, maglindiig pa kayo. Ano mo yun? It will take time para kung sakaling mag-speak in tongue ka, hindi yun para sa sarili mo, kundi kausap mo siya. Hindi para doon sa kapwa mo para bumilib. Uy, ang galing-galing mo, nagsa-speak in tongue ka. Okay? So, speaking in tongue is a gift. At yun po ay bihirang mangyari. Hindi po yun basta-basta, hindi po lahat tayo mag-speak in tongue. Hindi po. May tao talagang pinili ang Diyos para dyan sa abilidad na yan. Sabi ko, ability. No, it's a gift from God. Okay, so tapos tayo sa conclusion na tayo. Yan. Bago po ang conclusion, muli. Sabi ko ni Jesus, sabi ng mga apostoles, ng mga apostles, paalisin mo na lang yung mga tao yan. Gabi na. Jesus, pwede pa paalisin na lang sila. Gabi na eh. Wala tayong pagpakain sa kanila. Anong sabi ni Jesus? Wag. Yung magpapakain sa kanila. So tayo may mga responsibility tayo sa ating kapwa, manggagawa o ating kapwa Kristiyano, na kung sila ay nahihirap at walang-wala, at tayo mayroon, tumulong tayo. Huwag natin sila itulak palayo. Okay? At ang sinabi pa ni Jesus, sabi niya, di bang tinapin natin yung isda to, Jesus? Okay na yan. Give it to me. Bigay mo sa akin yan. Kaya kapatid, sa mga oras na ito, ang sabi ng Panginoon, sinasabi na sa atin, sa bawat isa sa atin, akin na yan. Kung ano man yang 5 tinapay at 2 isda na dala-dala mo ngayon, akin na yan. Bigay mo sa akin yan. O baka nanghihinayang ka. Nanghihinayang ka dahil iniisip mo hindi sapat. Ibigay natin yan sa Diyos. Alam niyo po, kung tayo ay sumusunod lamang sa kung ano ang sinasabi ng instructions ng Bible, hindi po tayo talaga maliligaw. Meron pa ako dito, wala na tayong oras. Pero sayang po, ang dami pa po, next time na lang. Meron po ako dito sinulat ng mga personal questions para sa atin. Pero kaya hindi na ito pinutulutan siguro ni Lord kasi marami rin ang masasaktan. Ako mismo una nasaktan. Una akong tinamaan sa mga tanong na ito. Mga tanong na dapat natin namnamin kung tayo ba ay ganun o hindi. Okay, so dito na tayo sa conclusion na lang tayo. Yan na yung conclusion. Okay po? So, ngayon uli, isa na lang, isang panawagan po. Panawagan ni Jesus. Kung anong man po ang nais natin isuko sa mga oras na ito, isuko na natin sa Diyos. Huwag nating hayaan na dalhin natin ito at mararamdaman lang natin ang kirot at hirap. Pag sa Diyos po, pag ibinigay natin sa Kanya, hindi man tayo giginhawa agad. Pero I'm sure, hindi tayo pababayaan at iwanan ni Lord. Kung tunay na lumalapit tayo sa Kanya para isuko ang ating buhay at ang lahat-lahat sa atin. Okay, conclusion na po tayo. Jesus knows what He is doing. He can be trusted and cannot be manipulated. Kaya nararapat lamang na ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng aspeto ng ating buhay. At sa panahon natin ngayon, patuloy pa rin siyang gumagawa ng himala sa mga pusong handang maniwala, magbibigay, maglingkod, sumunod, and a heart that fully surrender to God. Palakpakan natin ang Panginoon.
Okay po. Sige, manalangin na tayo. Lord, amang banal sa mga pangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa mensahe po na binigay mo sa amin ngayong umaga. Dear sweet Holy Spirit, alam ko, Panginoon, na ikaw ang nanguna at ikaw po ang naglagay dito sa aking puso ng mensahe ito, Panginoon. Lord God, kung sino man po sa mga nakikinig ngayong hapon na ito, Lord, na may daladalang mabigat at ayaw isuko sa iyo, Lord, hipuin mo nga ang kanyang puso, Panginoon, na isuko na po ito sa iyo, Panginoon. At kung sino man po may mga kabigatan na daladala sa mga oras na ito, Lord, tulungan mo po sila, Panginoon, na malagpasan nila ang lahat ng kabigatan na pinagdadaanan nila. Lord, maraming salamat po sa mensahe mo, Panginoon. Nawa, lalabas kami sa pintuan na yan na mayroon kaming natutunan. Kahit isa lang. Kahit isa lang po ang matutunan natin na tumatak sa ating puso't isipan, ay malaking bagay po yun sa harapan ng Panginoon. Na may baon tayo pa uwi at atin itong pagbulay-bulayan o i-share sa madatnan natin sa ating bahay. Maraming salamat, Lord. Lord, hinihiling ko rin po, ipinapanalangin ko rin po ang kaguluhan sa India. Ang kaguluhan po na may mga batang pinuputulan, nagluludukot ang puso, pinapatay, mga Kristiyanong pinapatay. Lord, noon pa man ito nangyayari, pero ngayon meron ulit, Lord. Mas marami pa, Lord. Kaya, Lord, iligtas mo po sila. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat-lahat, Lord. Kaya pinapaubayan namin dito sa iyo. Dahil kung kami wala kami magagawa, Lord, tulungan mo po sila, Lord. Iligtas mo po ang mga Kristiyano na naroon sa lugar na kung saan maraming karahasan na sila pinapatay, pinuputulan ng ulo, dinudukot ang puso, pati batang maliliit. Lord, ikaw lang po ang nakakakita dito. Kaya, Lord, tulungan mo sila. Iligtas mo sila, Panginoon. Ganon din po itong bansang Pilipinas, Panginoon. Hinihiling ko po sa iyo, Panginoon, na nawa, patuloy mong ingatan, liliman mo ng iyong malapad na pakpak at isil mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Upang ang kung anuman mga karahasan na binaplano ng kaaway, ng tao na ginagamit ng kaaway, Lord. Nawa, Lord, siladuhan mo kami, Panginoon, upang kami maging ligtas. Maraming salamat, Ama. Tunay na ikaw ang Diyos na buhay, na hindi mo kami iniiwan at pinapabayaan. Thank you, Lord. Thank you so much, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord, because you first loved us. In Jesus' mighty name is our prayer. Amen. Good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shining.